Bibigyan ko kayo ng balita. Itong balita. I'm coming out in the open. I'm challenging them before the halls of Congress with suspension of parliamentary rules restrictions. Let us speak before the nation through Congress. And paagahin na natin, Senator Ping Lacson, paagahin na natin. Kami na po ang nananawagan kay Senator Ping Lacson, paagahin na po natin. Dito na po, lantad na kami. In an executive session, maybe some of them can come out also. Many more from Mindanao. Many more from Visayas. Hindi lang po ako. Now I am standing up for them. For the nation, for the people, for the children, against CPP and PNDF, and the conspirators, collaborators, enablers, and skilled, pretentious operators kagaya ng Gabriela, leaders ha? Not all members are CPP. The leadership of Gabriela, Anak Bayan, Anak Pawis, Bayan Muna, you name it, mga 24 organizations and 5 party list, including mga NGO. Marami po kayong malalaman. And because of that, nagagamit nila ang objective na yan. Infiltrate Congress by sabotaging and creating wedge and rift within Congress and all politicians and get the funds. Hindi ko alam kung tama ako, Speaker Velasco, sir. Every congressman, congresswoman, tumatanggap yan ng 68 million na budget every year. That's not PDAF. It is a budget for your consultants, office, sahod, at iba pa. You can just imagine, mga kababayan ko, you can just imagine why the President right now is so serious to put an end. Saan ka nakakita? Only in the Philippines na ang mga Communist Party kadre na nagkukunwari at nagsisinungaling na nakaupo sa loob ng Kongreso, 6 sila. Pangangalanan ko isa-isa. Si Gaiti, si Kulyamat, si Sarati, si Ilago, si Brosas. Sinong hindi nakasama? Si Castro. Oh. Lahat sila miyembro at pinuno ng Communist Party in their own organizations where they belong. Siguro hindi ko yung isa-isain, mahaba kasi yun. Bibigyan ko yun ng pagkakataon na magtanong. Pero, dinideny nila ito. And yet, they cannot condemn the CPP and PNDF. You can imagine, 408 million pesos. Anim. Tama bang math ko? 68 million times 6. Diba? It's around 400 million. At walang ibang ginawa itong 6 na ito. Simula 2001 pa, ang mga party list na ito na kinreate namin sa CPP, they are all for the overthrow of the government. And yet, we are paying them inside Congress to do nothing but to attack, malign, and subvert the authority of the government and bastardize the democratic institutions like Congress that we have. Malinaw kung bakit kami lumalabas. Papatayin ba kami? Opo, papatayin kami kaya sila nakatakip ang mga muka. Kasi may mga pamilya pa sila. Ako may pamilya din pero hindi pa sila handa. Ako pinangalanan na. Do I have a choice? Wala na. This is going to be war. War of information, war of decision for standing up for truth, and war to side with the people. Matagal na panahon na nabubuhay ang ating bansa, ang ating bayan, ang ating mamamayan sa takot dahil papatayin ka ng NPA. Pag media ka nga na parang malapit ka sa military, wawarningan ka. Pag ikaw ay government official na malapit sa military o nakikipagtulungan sa police at military, ikaw ay wawarningan or papatayin ka, pati judge, fiscal, takot sa kanila. Sino na lang hindi matatakot sa inyo? Natatakot ba ako? Of course. Pero tinaya ko na buhay ko eh. Sorry for the word. Dala ko yagbols ko o bit ko. Patayin man ako ng CPP and PNDF, no regrets. I died for the cause of peace. For the cause of the widows, the children na sinira ng CPP and PNDF, which you cannot stand to condemn. May red tagging? No. Red tagging is an invention of the CPP, NPA, NDF. Ako na magbato ng mga issue na ibabato nila. Mamaya sa inyong mga tanong, no holds barred question ito. I am facing the nation, no need for me to hide and cover my face. Ito ay totoong balita. We know news is information as well as business. Bibigyan ko kayo ng balita. Itong balita. I'm coming out in the open. I'm challenging them before the halls of Congress with suspension of parliamentary rules restrictions. Let us speak before the nation through Congress. And paagahin na natin, Senator Ping Lacson, paagahin na natin. Kami na po ang nananawagan kay Senator Ping Lacson, paagahin na po natin. Dito na po, lantad na kami. In an executive session, maybe some of them can come out also. Many more from Mindanao.
many more from Visayas. Hindi lang po ako. Now I am standing up for them. For the nation, for the people, for the children, against CPP and PNDF, and the conspirators, collaborators, enablers, and skilled, pretentious operators kagaya ng Gabriela, leaders ha? Not all members are CPP. The leadership of Gabriela, Anak Bayan, Anak Pawis, Bayan Muna, you name it, mga 24 organizations and 5 party list, including mga NGO. Marami po kayong malalaman sa amin. Sino-sino ang in-infiltrate, sino-sino ang kinukutungan, sino-sino ang nagsisimpatize sa kanila. At anong tunay na kulay nila. All of those sitting in Congress representing Anak Pawis, Bayan Muna, ACT Teachers, Gabriela Women's Party, Kabataan Party, you cannot sit there, much less you cannot even be nominated as part of the party list representation of these organizations which are created by the CPP, led by the Communist Party, connected in supporting the NPA and the NDA for the armed struggle and the violent overthrow of our nation. You cannot be there in Congress if you are not a hardcore CPP cadre. I attest with my blood, sweat, and my physical danger put in life in line today. Totoo ang sinasabi ni General Parlade, ni Yusek Loren Badoy, kami po magpapatotoo. Hindi po kakasya ang inyong program, pero ito ang pamamaraan. At kami po'y mag-iingat because this will take a process. Tama na po ang CPP and PNDF. Bigyan natin ng katuturan at pagtulong ang naghihinagpis na mga nanay na nawala ng mga anak na nirecruit ng grupo nila Sara Ilago and yet tinatago nila dyan sa mga safe houses nila, sa mga underground houses nila at sa headquarters ng bayan mo, ng Anak Bayan, na kinukonsenti nila Nery Colmenares, nila Gaiti, nila Sarate. Sabi nila, kakasuhan nila ako. Kakasuhan nila kami, lalo na ako. What more can I lose? Hello, sirs, ma'am. Mamamayang Pilipino, I'm already willing to lose my wife, my life, my wife, my children, kasi alam ko pati sila in danger. Umiiyak bang asawa ko? Simulat sa pool mula kagabi pa. She is crying for these things. Hindi ako sumagot sa Facebook nila, dito ako sasagot sa harap ng taong bayan. And I am open for your question and answer. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino at dapat ibasura ang CPP, NPA, at lahat ng mga kasabwat nila na nagiging kagamitan para mag-recruit at magsira ng kabataan at iba't ibang sektor at ng ating mamayan. Maraming salamat po sa inyong pagdating dito. I'm willing po to answer questions. No holds barred. Ay, sabi ko nga kanina, I have been interviewed for 2 hours already. No holds barred. Lahat. Yeah. So, we can take our questions now, sir. Yeah. And- Thank and you, ma'am. ma'ams. Yeah. Thank you, Eric, very much. Baka tanungin nyo sino ang mga nandito. Yeah, we requested for the help of PCOO. Why not? Saan kami dapat pupunta? Mali ba humingi kami ng tulong nila para makontak ang mga media? Wala man kami kontak sa media. So mali ba? Hindi man sila nagsasalita. Kami man na magsasalita taharap. We don't find any wrong or any shameful act Yeah. if we want to solicit the help of the government for our security and for us to come out in the open. Nananawagan nga ako, hindi lang kay Ma'am Lorraine at kay Sec Andanar eh. Nananawagan ako kay Speaker Velasco at kay Senate President Tito Soto. Sir, asikasuhin na natin ito. Kawawa ang mga kabataan, tuloy-tuloy ang recruitment. Yeah. At ang gobyerno walang magawa kasi nakagapos ang kamay natin sa mga batas na inaabuso, nakagapos ang kamay natin sa inaabuso na democratic space. Yes, I'm open for the question. We're open for your questions. Yeah. And it's also part of the job of government to protect our citizens. Correct. Yeah. Para ano may gobyerno kung wala kaming mapupuntahan? At ang mamamayan hindi makalapit sa gobyerno. Agree. Good afternoon po, everyone. This is Mea Estrada from PCOO. So, sir, can you testify or reveal crucial information on the connection of each Makabayan block member to the CPP-NPA? Okay. Para hindi lumabas na sweeping statement. Depende kung anong matake nyo. For example, Makabayan Bloc is a political party created by the Communist Party of the Philippines. If you can remember, naibasura po ang Republic Act 1700 or the Anti-Subversion Law.
kung saan po ipinagbabawal ang membership sa mga underground organizations that advocate for armed struggle, violence, and overthrow of the government. In the absence of 1700, hindi po nagpaligal ang CPP, NPA, NDF. Ulitin ko, hindi po nagpaligal ang CPP, NPA, NDF. Nanatili siyang may armado, may private armed group siya, yung NPA niya. Nanatili siya sa karahasan at nanatili siya sa pagsira at pagpatay ng ating bayan at mga mamamayan. Ang nagligal po, yung kanyang mga party list na kinreate. Bayan Muna ang una, 2001. So Bayan Muna was created after the Arab Resign Movement. So after the Arab Resign Movement, sikat na sikat noon ang bayan, kaya they were able to capitalize on that. Pero ang nanalo nung 2001, hindi Bayan Muna ang nag-number 1. Ang nag-number 1 ay Mamamayan Ayaw sa Droga. Si Richard Gomez. Ang nagpetisyon para hindi makaupo si Richard Gomez at hindi siya manalo at hindi siya maka-assume, kami din sa CPP using the party list namin na Bayan Muna. Kaya nag-number 1 ang Bayan Muna. Dalit Crispin Beltran sa Toro Campo and Lisa Masa nakaupo. So from 2001, nagtuloy-tuloy ang pagbubuo ng mga party list. Naging racket extortion operation ito. At the same time, naging malaking pamamaraan para ang pondo ng gobyerno ay magamit effectively at mga programs nito sa pag-advance ng agenda nila. So anong koneksyon nila lahat? Like Gaiti. Si Gaiti ay membro yan ng National Government Employees Bureau. Ang trabaho niyan, that is a CPP unit under the National Organizations Department, NOD. Ang trabaho niyan, mag-recruit ng mga empleyado mula sa DSWD, DOH, mula sa DAR, Department of Agriculture, NFA, NHA, at marami pa. Ang kanyang behikulo ay Courage. At ang kanyang underground ay MKP, Makabayang Kawaning Pilipino. Alam ni Gaiti yan? Alam niya. Si Gaiti ba ay CPP kadre? Yes. He is also enabler and conspirator sa nangyayaring ginagawa ng NPA at ng NDF ng mga karahasan? Yes. Tama. Si Sarate ay known na sa Mindanao ay bahagi ito ng Urban Party Committee ng CPP sa Mindanao. At dito, bahagi ito ng National Party Group ng CPP na nagpapatakbo ng party list. So si Sarate ay hindi lang simpleng abogado. O kakasuhan niya ako? Sige. At ako po'y nananawagan ngayon sa mga volunteer lawyers to prepare. Kay kakasuhan nila ako nito. Yes. They will accuse me. And they will file cases against me. Expected na yon. Pero, ang sasabihin ko lang, you cannot erase the truth na kayo ay bahagi ng CPP, NPA, NDF, lalo na ng Communist Party of the Philippines. Si Sarate yon sa Mindanao galing. So si PP din. Si Brosas. Si Brosas ay bahagi ng National Women's Bureau. Kasi siya ang nagre-recruit at tagapamuno ng CPP sa pagpapatakbo ng Gabriela at Gabriela Youth at mga organization sa ilalim nito. That was the purpose of General Parlade for giving unsolicited advice to Angel Locsin, to Lisa Soberano, and even to Tatiana Gray. Not to harass or threaten them, but for them to understand that Gabriela Youth, ay instrumentality ito ng CPP, NPA, NDF para sa legal operations to recruit people later on pa isa-isa papunta sa underground. One proof, yung namatay sa Palawan, I think 1 month ago, si RJ Manalo, Gabriela Youth sa Los Baños, UP. Ang namatay sa Nasugbu, Batangas, Joe Lapera, UP Manila, Gabriela Youth. And sa likod ko, nag-NPA ito, dati siyang organizer ng Gabriela Youth, Kabataan at Anak Bayan sa area ng Central Luzon. Nag-NPA ito sa area ng Nuevesia at Aurora. Okay, lahat kami nag-execute na ng affidavit, yes. Kaya hindi po sila props. Lahat kami may mga affidavit na. Depende po sa abogado namin na tumutulong sa amin kung ano ang weight ng legal value ng mga affidavits namin. Sana ba ako? Kay Castro. Si Franz Castro ay leader ng National Teachers Bureau ng CPP na nagre-recruit sa mga public school teachers. At ang kanyang underground organization, Kaguma, Kalipunan ng mga Gurong Makabayan. Ito ang nagkukonek sa CPP, NPA, NDF. Hindi ito alam ng DepEd. Hindi. And you can imagine, sa aming mga mamamayan, we have around 800,000 public school teachers, elementary and high school. You can just imagine, ang nagre-recruit sa kanila, papunta sa ACT at ACT teachers,
mga CPP kadre na ang layunin ibagsak ang gobyerno. And yet, nagkukunwaring sila ay mga para sa chok allowance, para sa salary standardization. Ito ngayon, lantara na ito. At sino pang hindi ko na pangalanan? Si Brosa, si Castro, si Ilago. Ilago. Si Colyamat, ipahuli natin. Si Ilago, member yan ng National Youth and Students Bureau. Ang trabaho niyan, mag-recruit at infiltrate sa hanay ng kabataan at estudyante, student council at iba pa. At marami pang mga sektor ng kabataan. Sa likod ko, nakamiting niya si Sara Ilago when she was still part of NUSP. At ang meeting na yon ay underground meeting sa Central Luzon. Consultation for election. See? So, alam ko ito kasi yan ang pinagdaanan ko for almost 18 years sa kanila. Yan ang pinagdaanan ng buhay ko. Kaya nothing to hide. Laban Pinas.